What's up sa inyo lahat mga idol? This episode pag-uusapan natin kung okay pa rin ba ang kitaan kay Foodpanda ngayong 2024, pang full time man o pang sideline. Pag-usapan natin yan sa video na ito. Okay, ang nakuha ko ngayong schedule ay 10 AM to 1:30 PM. Ito ang nakuha kong first book dito sa Jollibee Santa Cruz, tabi ng Arco ng Malolos o Bulacan. Papark muna tayo. Ito ang first vendor natin ngayong umaga at i-arrive na natin. Okay, pag-usapan naman natin yung delivery fee. Ako compare ko lang yung siguro yung delivery fee ngayon 2024 kumpara sa 2023. Ngayon 2024 kasi medyo naging maganda yung delivery rate natin, lalo na sa mga malapit. Pero naging kabaliktaran kasi noong 2023 ang delivery rate sa malapit siguro umabot ng 30 ganyan, 28 pa nga eh, sobrang lapit. Pero ngayon di na siguro bumababa ng 35 pesos. Yan, based lang sa akin sa mga nakukuha ko. Pero ang bad side lang ngayon 2024, pag long ride o malayo yung didelibera mo, medyo lugi kumpara sa malapit. Kasi sa malapit nasa 50 pesos na, tapos saglit lang yung vendor, makakabalik ka kagad kung saan ka nakatambay. Di tulad ng malayo, ang layo ng didelibera mo, tapos ang layo pa ng babalikan mo para makabalik ka sa pinipwestuhan mo o sa tinatambayan para makakuha ng booking. Tapos lalo na pagka double book, binibase na lang nila yung double book dun sa pin location ng customer, hindi na yung vendor to pin location. Kaya yung pan double book medyo maliit na yung bigayan. Di tulad dati, talagang pag 70 yung first book mo, 70 rin yung second booking mo. Ngayon hindi parang kalahati na yung binibigay. Halimbawa, yung first booking mo 60 pesos, ang bibigyan na sa inyo nasa 35 pesos na lang yung pang second book mo. Kung may sasabay man yun lang ngayon 2024. Pero noong 2023 yun, malaki yung bigayan pag long run. Kaya na malalayo, kunyari mula dito, halimbawa dito sa Tikay, tapos ang ibabato ka Kalumpit, ayan, maabot minsan ng 100 o higit pa. Ngayon mababa na lang, nasa 70 na lang siguro yan, 80. Depende na lang sa tip ng customer, dun lumalaki yung delivery rate natin. Ngayon, ready to pick up na tong item na pipick upin natin. Ako, naiwan ko pa yung helmet dito. Ready to pick up na to. Pick upin muna natin tong item na to. Ay, Jollibee, our first booking today's video. Okay, maglalag muna tayo. 1.8 sir? 1.8 po. Wala ng tinta. Sir, wala na pong tinta yung ballpen. Ayun ba? Pwede makairam po. Okay, thank you. Thank you. 1.8, kompleto na po. Ito lang po. Thank you. Check natin. Solo lang. Alright, picture natin. Okay na yun. Okay, na pick up na natin yung item na i-deliver natin. Dito lang deliver, malapit lang sa San Pablo, isang barangay lang ang pagitan. Malaki-laki na din ang rate na ito kumpara dati. Siguro nasa 28 pesos to. Tansya ko lang 2023. Pero ngayon nasa 39 pesos. Okay na siya. Hindi na nakakatamad kunin yung mga malalapit na deliver. Okay, balik tayo dun sa rate noong 2023. Binibase kasi nila yung delivery fee na nakukuha natin dun sa Manhattan rate nila kung tawagin, o Manhattan distance. Di ko alam kung tama ba yun. Kaya medyo mababa kapag malapit. Lalagay ko lang dito yung Manhattan distance kung tawagin. Ngayong 2024 o bago matapos yung taon, binago na ni Foodpanda yung distance o yung pagkalkula ng rate natin. Ngayon naka Google distance na tayo. Ang may disadvantage at advantage din yan. Ang advantage lang ng Google distance ay pag malayuan tapos straight lang yung customer, straight lang yung daan o tabing highway lang, tabing kalsada, basta straight, medyo mababay makukuha natin kasi wala namang ganong likuan dun wala namang kanto-kanto, ganyan. Pero kung ikaw naman ay malapit tapos madami kang likuan, daming kanto-kanto na papasukan, ayun, medyo malaki yung bigayan dun o makukuha nating delivery fee. Yun lang yung good side sa sa Google distance ngayon 2024. Sana tumagal na to at hindi nilang gawing experiment kasi okay na yung nakukuha nating delivery fee ngayon 2024. Lalo na ngayon dadagdagan pa ng incentives. Yan, maayos. Madali kang maka 1,000 kung talagang sunod-sunod ang deliver. Dahil neto, nakaraang biyahe ko, nasa loob lang ng 6 hours nagkaroon na ako o nakakuha na ako ng
1K nakita. Kasama na dun yung incentives. Kaya gaganahan ka talaga bumiyahe kapag malakas ang deliver. O ikaw na mismo yung susuko. Dahil talagang literal na walang tigil, walang humpay ang deliver. Kaya ngayon 2024 maayos na ang delivery fee. Okay na kay Foodpanda. Kaso ang problema na lang natin dyan, kapag yun nga matumal, hindi naman natin masasabi yun dahil di naman araw-araw Pasko, diba? Yun. Kumpara sa 2023 ang panalo lang sa 2023 yung malayo ang deliver kasi talagang buo ibibigay sa'yo, lalo na kapag second booking pa, lalo na pag nag-third booking pa. Yun ang mga panalo dyan. Okay na ang kitaan kay Foodpanda ngayon 2024. Yun. Nakarang taon kasi talagang sobrang baba ng mga delivery fee na nakukuha namin. Kaya ang nangyari noon, nagkakaroon ng poprotesta yung mga rider, nagtitigil pasada, yan, para mapansin ni Foodpanda. Kaya ayun, umukay din kasi nakailang tigil pasada din nung nakaraang taon walang nangyari, di pinapansin ni Foodpanda, bumabalik lang din. Pero ngayon sa awa ni Foodpanda tuloy-tuloy pa rin, at sana hindi na magbago yung rate ni Foodpanda ngayon. Sana mag-stay ng ganito o maging maayos pa, baka naman Foodpanda. Okay, malapit na tayo dito ngayon sa pin location ni customer. Magpas na yata tayo, lapit-lapit lang to. Makakabalik agad tayo dun sa tinatambayan natin dito sa Tikay. Okay, about naman sa schedule o pagkuha natin ng schedule, lalo na sa kagaya kong mga working student, yan, pit na pit to sa mga working student na kagaya ko. Dahil talagang pabor na pabor, hawak mo yung oras mo, hawak mo yung schedule mo. Talagang hindi ka mape-pressure, kumbaga ba. Di tulad na sa McDo, talagang fix ang oras dun maaawil ka pa. Dito pwede kang pumasok kahit anong oras ang gusto mo. Wait lang, puputulin ko muna. Dito na tayo sa pin location ni customer Dito tayo sa Kuya Art. Hello po, Foodpanda po. Andito po ako sa tapat ni Kuya Art Canteen. Sige po, paiwan na lang po. Sa mismong dito pa sa tindahan? Apo. Okay, sige po, thank you po. Tao po, Ma'am kay Inad Bu po. And iwan na lang daw po dito. Picture ako na lang po. Okay na po. Thank you. Okay, successful ang ating first deliver. Itong mga nakaraan kada drop off mo talaga may pumapasok na order. Talagang walang humpay. Biruin mo, 3 oras lang makakalimandaan ka na. Grabe. Talagang malakas kay Foodpanda. Talagang daig ang minimum rate. Pero di naman araw-araw ganun. Balik ulit tayo doon sa kinikwento ko sa inyo, about naman sa working student na kagaya ko. Ako bilang working student, talagang pit na pit sa akin kay Foodpanda. Kasi pagka uuwi ko, talagang doon kukuha ko ng schedule kung ano yung available. O kaya advance kasi yung pagkuha ng schedule natin o yung pasok shift. Ngayon session na yung tawag Kukuha lang ako ng schedule ko kung ano yung, kung saan ako free, kung saan ako maluwag. O sabihin naman natin na nakakuha ko ng schedule pero hindi ko mapapasukan. Madali lang, i-swap lang natin, automatic may kukuha na ng schedule natin Kaya hindi tayo mape-pressure na baka maawol o yung performance natin masira o masuspinde. Wala, yun din yung advantage sa mga working student. Hawak natin yung oras natin. Kaya madali yung pan-sideline natin. Kukompare ko naman tong siguro pan sideline as a working student sa McDo. Sa McDo kasi fix ang sahuran nila dun may per hour sila. Sa atin walang per hour, talagang per deliver. Lalo na kung matutulin yung vendor na makukuha natin, tapos magdo-double book pa talagang malaki ang kikitain. Advantage na ng McDo, meron silang SS, may benefit sila. Dito kay Foodpanda wala tayong SS PhilHealth, Pag-ibig. Kasi freelancer tayo. Pwede tayo mag self-employed kung gugustuhin natin para magkaroon tayo ng SS. Ayun lang, tapos balik naman tayo sa pag full time. Yun naman yung topic natin, pag full time kay Foodpanda. Kung po full time nyo si Foodpanda o nagbabala kayo mag-apply, maganda yan. Kaso nga lang, ang papayo ko lang sa inyo, pakihirapan ang mag-apply ngayon kay Foodpanda o pakihirapan makapasok kay Foodpanda ngayon. Dahil kahit kompleto yung requirements mo, laging sasabihin sa'yo, hindi ka natanggap o reject ang yung application. Kaya mapapayo ko lang sa inyo, habaan nyo lang ang pasensya nyo. Yun, medyo gastos kasi bibili kayo ng paulit-ulit na bagong SIM hanggat di kayo natatanggap. Kasi kapag di tayo natatanggap, talagang apply lang ng apply, walang sukuan. Wala hindi naman natin masasabi kung anong problema natin. Hindi naman natin nakokontak mismo si Foodpanda kung ba't di tayo natatanggap. Kaya yun lang, tiyagaan lang sa pag-apply. Habaan lang natin yung mga pasensya natin. Kasi ganyan din ako, naka-4 na SIM din ako sa pag-apply. Yun, tapos balik tayo ulit sa pag full time.
Kung ikaw ay full time kay Food Panda, sabihin na natin na kumukuha ka ng 15 hours na shift sa isang araw, eh talagang lagpas 1,000 ang kikitain mo. Lalo na kung bibigyan ka pa ng tip ng mga customer, talagang panalong panalo ka. Yan. Kaso ang mahirap lang doon, kung matatapat ka sa mga fake booking, yun yung mga hassle o sisira ng performance natin o araw natin, mood natin. Madaming masisira yan pag nakakuha ng fake booking, dahil napakahirap nun ipaglaban kay Food Panda. Kasi ngayon nung netong Pasko January, naranasan ko, nagkaroon ako ng fake booking, automatic na suspindi ako. Napakahirap ng ganung sitwasyon. Yun lang, kay full time, kung magpo full time kayo kay Food Panda, okay yun, maayos-ayos ang kitaan. Lalo na ngayon pag malalapit, okay na. Panda po, Veronica. Ako mag-double book pa. Kay Veronica po. Veronica. Thank you. May picturean natin. May paganto na si Food Panda. Dati walang ganto pick up lang, wala nang picture. Ngayon may ganto na. Sabi daw, grab na daw ang may hawak kay Food Panda. Nabili na rin daw. Iiwan ko yung helmet ng aking ebeb. Natin lalagay yan para hindi matapon. Okay, pipick up lang natin ang item na i-deliver natin. At ang drop off location natin dito lang sa Takila, lapit sa 7-Eleven. At sa mga nagbabalak nga pala mag-apply kay Food Panda, ito lang may papayo sa inyo. Habaan nyo ang pasensya nyo at medyo magastos sa SIM. Pero kung malaking pambili, manghiram na lang kayo sa mga kamag-anak, tito, tita, mga papa, mga kapatid nyo. Manghiram na lang kayo ng SIM para pang-apply nyo. Yun, pwede na yun. At kapag nag-apply kayo, maghantay lang kayo ng 1 to 2 weeks para mag-text si Food Panda kung pasado ba kayo o nakapasok kayo o kaya rejected ang inyong application. Mag-text naman yan kung di kayo matatanggap, kaya chill lang kayo mga buddy. Okay, eto naman yung link ng pag-a-apply nyo para mas mapabilis ang pag-approve sa inyo. Siguro din yung malinaw mga picture na kinukuha nyo baka kasi mamaya malabo at hindi naman ganun mabasa, kaya minsan iba nare-reject. Yun lang mga idol, sana matanggap kayo kay Food Panda dahil dito sa amin sa Malolos wala na sa pagpipilian o sa location or zone pag-a-applyan dito kay Food Panda ang Malolos. Ang meron na lang puro Baliwag at Santa Maria yata, yun na lang. Tapos San Jose del Monte, pero hindi nakasakop ng ng Malolos to Mekawayan. Kaya pahirapan na mag-apply dito sa Bulacan dahil in-apply ko rin ang aking papa at aking kapatid. Hindi rin natanggap kahit kompleto yung requirements, kaya talagang habaan lang natin pasensya natin. Matatanggap din tayo, tsaga lang tayo mga idol. Ayan, may tutorial na rin ako ng pag-a-apply dyan. Watch nyo lang yung previous vlog ko. Hindi pa naman ganun karami yung pagbablog ko kay Food Panda. At naka playlist naman yan. Ganda ng bahay, ganda ng kulay. Ito yung old customer. Bali 345 po. 345. May 5 pesos pa po. Okay na ba? Salamat po. Second deliver naman natin ay cash on delivery. Alright. Okay, na-pick up na natin yung third booking natin dito sa Jollibee, Santa Cruz. At ang deliver lang dito lang sa Industrial. Malapit-lapit lang to. Malaki din ang binigay na delivery fee. Nasa almost 40 pesos din. Siguro ito na yung last deliver natin kasi medyo mahamog na hindi na rin ang mga pag-vlog kapag maulan dahil baka mabasa itong camera natin at masira. Mahal pa naman ang pagpapagawa. Wala pa ako ganung budget. Okay, dito na tayo sa drop off location natin sa Sukeri. Tawagan na natin ang ating customer. Hello po, Food Panda po. Dito na po ako sa entrance. Po, Sukeri po. Sige po, iwan na lang po sa card, kuya. Okay, sige po. Salamat po. Sige po. Tao po. Sir, iwan na lang daw po kay Ma'am Pay. Pay Gia po. Okay. Sige po. Iwan na lang daw po. Bayad na po. Thank you po. Picture na lang natin to. Alam na yan dito na. Alam na po. Sige po. Okay, nakatatlong booking lang tayo. Medyo matumal ngayong araw. At uwi na rin ako kasi medyo makulimlim at tumahamog na rin kanina. Biglang tumuloy mahirap na, baka mabasa ang ating camera. Yun lang mga idol, sana may natutunan kayo o nagkaroon kayo ng idea sa pagpapaliwanag ko sa
sa mga sinabi ko dito about kay Food Panda. Gaya nga nasabi ko, kung nagbabalak ka mag-apply kay Food Panda, mag-ready ka na rin ng budget ng 3K in case lang naman na paunahin ni Food Panda ang payment mo bago ka bigyan ng account. Pero minsan nauna na yung account eh. Mag-ready ka na rin ng 3,000 para in case na matanggap ka, hindi matetenga yung link. Kasi bibigyan ka ng link eh, sasagutan mo yun, yung KYC link dun kay be-verify ni Food Panda. Tapos pag na-verify na, ayun, tatanggap ka na nun. Antay mo lang ulit yung text nun. May step by step kasi. Kaya yun lang. Sana may natutunan kayo mga idol. Ito lang muna yung video natin ngayong araw. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, wag mong kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka pa sa aking mga future uploads sa mga susunod na video. Hanggang dito na lang mga idol. Kung maabot ka man dito sa video na to, maraming salamat sa iyo. Ako nga pala si Motocell, ang yung Food Panda vlogger. Hey. Yun lang, maraming salamat ulit sa inyo. Peace out. Cheers.